Okay, so good afternoon mga kabigman, ano? So mayroon na naman tayo isang follower na kasama ngayon, si Ma'am Rachel. Actually, kaya kami nandito ngayon sa isang area kung saan yun ako nagpa-practice ng driving. Si Ma'am Rachel kasi may idea na daw siya sa diretso. So medyo hirap daw siya sa pagliko. So tutulungan natin siya paano makapagliko ng maayos. O, sige Ma'am Rachel, no? Doon sa kanto, kaliwa lang tayo doon. Yung dinemo ko sa'yo kanina. Angat na konti para mawala yung tigas niya. Oh, isa pa. Isa pa po. Pas. Isang ikot. Isang ikot. Yan. Alalay sa brake. Balik ka malibera. Sorry. Sorry. Nagkabalik ka na liko. Mali ka no. po. Yan, tapos kaliwa ka ulit dyan. So, Naku na. yan, tama lang isang ikot. Okay na yan sa isang ikot. Antay mo lang umarap. Yan, saan mo balik. Yun. Yan, pwede ka lang magas ng konti. Basta naka-straight na siya. Yan. Isang ikot. Sagad. Sagad mo. Yan. Balik na lang isa. Antay mo umarap. Balik pangalawa. Yun. Kaliwa ka lang ulit yan. Yan, tingnan mo dahil malaki yan. Isang ikot lang yan. Ang malibela. Yan. Oo, pwede ka magas dyan ng konti. Basta pagka... Balik ko na. Just. Tayo mo marap. Yan. Adjust ka ng konti sa kaliwa. Yan, pwede ka na magas dyan. Pwede ka naman magas basta yung, alam mo, ramdam mo na mabagal ang liko mo. Pwede ka magas basta gas na konti lang. Ang tipong gas bitaw. Yan. Tapos antayin mo talaga tumapat ang side mirror mo sa kanto bago ka naliko. Yan, huwag ka muna naliko. Tamang ganyan, no? Yan, isang ikot. Sagad. Yan. Alalay sa brake. Nabalik lang malibela. Yo. Kaliwa lang malibela. Yup, stop rin, no? Pagka alam mo, ay, mali na liko, preno na agad. Preno na. Ganyan. Kasi, di ba, kapag nakapag-preno ka kasi, pag-isip ka ngayon, ay, mali ako. Advance mo muna, saka mo galaw ngayon sa sakyan. Bitawan mo si brake. Yan, antay mo lang humarap. Bago mo balik sa gitna. Hindi, antay mo muna humarap siya. O, balik mo sa gitna. Yan. Sige, isa pa. Normal lang yan sa una. Nalilito. Nalito na siya. Kapag ganyan, isipin mo agad ang preno. Para hindi lumala yung pagkakamali pa. Ibig sabihin yung pagkalitaw, hindi siya lalala. Opo. Kapag mababago mo siya. Isang ikot, pag nasa gitna lang sagad. Yan. Nakaganyan pa lang, balik na lang isa. Antay mo humarap, balik ang pangalawa. Yan. Pwede ka na magas. Yo. Yung ganyang paggagas lang. Basta't nandiyan ka sa inner lane, huwag na huwag kang tatakbo dyan ng 20 km per hour na walang dahilan. Hindi rin tayo pwede pumesto sa kanan eh. Nakapark. May mga nakapark, may jeep biglang Tigit po. following distance. Pag tingin mo na wala lang isang sasakyan ng pagitan, yan, alalay na sa brake. Kailangan isang sasakyan ng pagitan sa takbong 40 km per hour. Or, mas katulad yan, medyo malayo, okay na. The more na malayo ka, the more safe ka. Sa barangay road kasi, kahit sanay ka na, hindi ka talaga dapat nagpapatakbo lang mabilis. Speed limit dito ay 20-30 lang. 30 lang. Saka pagmamaniw naman, hindi kailangan magmadali. Safe lang. Pansinin mo, karamihan ng mga na-aksidente, yung mga magpatakbo walang pakutahan. Dapat wala naman sa likod mo, wala ka sa loob mo, kain ka naman. Para medyo malayo ka dito sa ito tatandaan mo, Ma'am Shell, sa automatic. Halimbawa, Ma'am Shell, yung nakapark ka, di ba, tumigil tayo dito. Pansinin mo, medyo naka-incline ang kalsada. Tama? Naka-incline or naka-downhill ang pinaradaan mo. Ganito sequence na gagawin mo dito, ha? Lagay mo siya sa neutral. Handbrake. Bitawan mo si brake.
Bitawan mo. Di ba, umalog? Mhm. Ibig sabihin, yung bigat ng sasakyan, binigay mo muna kay handbrake. Tapos, apakan mo ulit si brake. Lagay mo sa park. Yan. Para pag susunod mo siyang isi-shift papuntang drive, pwede mo na i-diretso sa drive yon. Suabe siya, smooth siya. Hindi siya yung parang maganit i-shift yon. Ang iba kasi ginagawa, pag tigil, lagay agad sa park, lagay yung neutral. So, ibig sabihin, yung bigat ng sasakyan, naka-park na, wala kay handbrake. Kapag normal na panahon, ibig sabihin, di umuulan, so one car apart. Pero kapag ganitong maulan, kailangan gawin mong dalawang sasakyan sa 40 km per hour. Ang brake kasi sa ganitong sitwasyon, kapag tutok ka ng tutok or malapit ka, nagiging useless syempre. Kasi kung pagkabigla ka mabarilo, lasagsad yan, madulas. Bilang naman yun sa defensive driving kasi, itong aking mga sinishare kasi Ma'am Jen, kwanto based on my experience to, ganun lang naman ka simple yan sa kalsada. Kailangan lang, siyempre, lawakan natin yung pangunawa natin, yung pasensya, at tayo dapat na mag-a-adjust talaga sa mga nakikita natin, mga kulang sa kaalaman. And then, siyempre, kasama din yun sa bilang isang defensive driver yung following distance, yung speed limit, nagiging aware tayo sa speed natin. Na halimbawa, ganitong lugar, ganitong sitwasyon, dapat gano'n lang ang ating speed. Tapos yun nga, yung distansya. Di ba, pansinin mo nga yung mga agresibo, yun ang madalas na nai-involve sa aksidente. Opo. Magiging mapagbigay yan, kasama din yan. Magiging mapag-ubaya, ibig sabihin, kahit alam mo tama ka, yan mo na. Pag-ipilit ang karapatan. Tapos yung time management, kasama din yun, syempre. Halimbawa, galing ka sa inyo, kailangan nasusukat mo na yung traveling time mo sa sitwasyon na matraffic. So, kailangan magbigay ka lagi ng allowance na oras. Kasi hindi pwedeng ikakatwiran lagi sa kalsada lang kaya nagpapadali, malilate. Sa realidad na buhay, dumadating talaga tayong gano'n. Meron talaga, hindi naman nagiging perfect talaga eh. Di ba? Yung ba tipong, ay nakagigising ko lang, ay kailangan talaga pumasok. So kung late, huwag talagang, ibig sabihin, huwag mong habulin sa kalsada. Dahil okay lang sana kung mag-isa ka lang dyan, di ba? Paano kung may madamay? Di ba? Mayroon ka kasing mga kasama, mga kasabayan, mga kapwa motorista. Hindi natin pwedeng dahilan. Tapi kayo kasi nagmamadali ako. Kasi hindi naman tayo emergency. Kaya gawin lang natin yun pag emergency. Ganun lang kasimple sa kalsada. Ako, Manila driving pa talaga yung aking na, kumbaga doon ako nahasa. Yun lang ang pinairan ko. Yung mga ganong attitude, behavior sa kalsada. Dapat talaga, alam mo rules. Alam mo paano gamitin ang tama ang kalsada. Alam mo paano ka magiging defensive driver sa kapwa mo motorista. Kasi nga, karamihan nga ng mga nakakasabay natin sa kalsada ay kulang sa kaalaman. Yun.